Araw po sa ating lahat at nagbabalik na naman nga pala tayo. Ako nga pala si Kuya Mark and welcome back sa aking YouTube channel. Dito nga pala kay Kuya Mark. Ayan. Bali magbibigay na naman nga pala tayo ng update dito kay Sitaw at sa mga information na lumalabas nga pala dito. At sa mga comment and suggestion ay sasagutin po natin yan mamaya. Bali, pag-uusapan po natin ngayon ang isang kumakalat nga palang form. Ayan, na about dito kay Sitaw. Tara, pag-usapan natin yan mga guys. Kailan lamang na ipinasara ni Sex Sitaw is may lumalabas na form. Ayan ano, isa din siya sa mga maingay dito sa mundo ng social media and especially lalong-lalo na sa mga updates dito kay Sitaw. So ayan, isa nga pala siyang form na inilalabas na sinasabi ng iba na apply for resumption of business. So ibig sabihin, mag-a-apply po tayo ng resumption for business dito kay Sitaw. So ibig sabihin, ipagpapatuloy po natin yung business natin dito kay Sitaw na ating sinimulan. So totoo nga ba ito or isa lamang din itong scam? So tara. Bale, nag-explore din ako dito mga guys, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Sitaw seller na baguhan lamang dito sa ganitong form. So dito guys, is nakikita ko is nag-sign in muna ako. Yes! Ayan, nag-sign in muna ako dito sa kanilang Google Forms. Then after that, so ito yung lumabas sa after ko mag-sign in. So syempre, for safety na rin, hindi ako nag-fill up. Tiningnan ko lamang kung anong klase ng form. At ito na yung aking binuksan na form kay Sitaw. So ayan, bali isa itong Google Form. Makikita natin dito na Sitaw, Sellers, Concern, and Queries. So ibig sabihin, dito daw po natin ilalagay yung ating mga concerns and queries dito kay Sitaw. Ayan, makikita naman din natin na ayan, ilalagay po natin yung ating email. So ayan, lalagay po natin yung ating email and syempre yung client concern makikita din naman natin dito kay Sitaw. So ayan, hindi ko po alam, wala naman pong binanggit din yung aking AS tungkol dito and syempre kung wala pong approval po ng inyong mga AS ay wag po kayong magpi-fill up po sa any other form. Yes! Na patungkol dito kay Sitaw kung hindi naman po wala pong basbas ng inyong mga account specialist po. So makikita po natin dito, meron pong paglagay po ng ating name. So syempre, ingat din po tayo. At lalo-lalo na sa Sitaw email natin. So ayun, bali yung ating ginagamit kasing email personal ay yun din po yung gamit natin sa Sitaw email natin. So ayan, kasi para palagi tayong manotif dito kay Sitaw. At kasama na din dito yung ating account specialist. Ayan, kung natatandaan nyo pa ang inyong mga account specialist, ay ilalagay din natin siya dito. So, ayan. If your AS is not included, please indicate below. Yan. If your AS daw po is not included, siguro yung ating mga referrer, yan yung mga nagpapagamit ng mga code po. Yung sa sa kapwa din natin seller na nagpapagamit po ng code. Ayan po, may contact number, nature of concern. Dito naman po sa nature of concern, may kita din naman natin na nakalagay is wallet balance and freezing money. So ayan, delivery in order, and syempre yung dashboard. So complete details of concern, question, ayan po, are you under a partnership program? Yan po yung may mga under po siya ng partnership program na kung saan is binabago po yung code niya na kayo po ang papili or kayo po yung magdi-decide kung ano po yung gusto niyong code. At syempre, date of the start of your concern. Kung sakaling ngayong araw ka po nag-concern or naglagay po ng queries nyo dito sa isang Google form na patungkol kay Sitaw is ngayon din po yung ilalagay nyong date. Yan po. Please provide pictures of screenshot of your concern. So yan po, bali mag-screenshot po tayo sa ating mga Sitaw account kung saan po tayo may problema. Bandang baba is mababasa natin na would you like Sitaw to continue or continue as a seller. So ayan, bakit tayo magko-continue pa? Pinasara na 'di ba siya ni SEC ng SEC. So
isa nga ba itong scam or another ano na naman sa atin or mga pakulo? Yung iba withdrawal form, ito naman for ano, for resumption of business. Kumbaga magko-continue ka ng business dito kay Sitaw. So sa akin, hindi ko pa siya nako-concern sa aking account specialist at wala pa siyang reply ng chat sa akin kasi madalang na din yung aking account specialist, siguro madami din siyang inaasikaso. And syempre, kung sakaling scam naman ito at ingat na lang tayo mga guys. So ayan, bale, kung sakaling encounter po kayo ng ganitong mga forms is i-conserve po natin, idulog muna natin sa ating mga account specialist or sa ating mga kapwa sitaw seller na kung scam ba ito hindi kasi para maiwasan din natin kasi madami na pong problema ngayon si sitaw. Yes! Ayan. Siyempre, lalo na sa pag-refund. So, mag-ingat na lang din po tayo sa pag-fill up ng ganitong mga form na lumalabas po dito, na patungkol po dito kay sitaw. Ayan. Bali, sasagutin po natin ang iba po ng mga katanungan natin ng ating kapwa sitaw seller dito kay YouTube. So ayan, sorry po pasensya din po sa mga comment ng ibang ating kapwa sitaw seller na hindi ko po masasagot kasi sobrang dami nyo po. Ayan po, sobrang dami nyo na talagang may concern at nagtatanong at dumudulog po kung ano pong update or paano po malutas itong ganitong problema or ano pong solution dito. Kaya po. Pero susubukan ko pong masagot po ang inyong lahat ng mga katanungan and especially based on my experience at lahat po ng information na galing po sa aking account specialist at sa aking ibang mga sitaw seller. So yan. Bali, unang sagutin po natin ang unang komento po ni Sir at Gilbert Mercado 5390 dito sa YouTube. Ayan. Yung sa akin, June 25 pa. Hanggang ngayon, pending pa din GCash ang gamit ko. So, ayan po. Sa atin po is kung sakali pong pending po ang inyong GCash sa GCash or e-wallet po yung ginamit nyo sa pag-process po ng withdrawal na June 25 ay pwede nyo po siyang i-concern sa inyong account specialist. Si account specialist po ay dudulog po siya sa finance. Ayan po, sa finance. Kumbaga, yung inyo pong concern, take account screenshot nyo po yung pag-process nyo po ng withdrawal ng e-wallet man or bank na nandun po yung amount po, corresponding amount, and especially yung pag-process nyo ng withdrawal, may date yan. So, ayan, isend nyo po siya sa inyong account specialist at si account specialist po, siya po yung magpa-follow up sa finance po na mapasok po ang inyong withdrawal, yung pre-process nyo pong withdrawal. Kasi lalo pa ito ay hanggang ngayon ay pending pa rin. Lalo't naman ay is e-wallet naman po ang inyong ginamit. So yun po So palagian po nating tatandaan na kung sakaling po na tayo ay nag-process ng mga June, ganyan, last month is idulog po natin or ipapollow up po natin sa account specialist. So yun po, ipollow up po natin at si account specialist naman po ang magpa-follow up sa finance para naman po ay mabigyan ng solusyon po at maibigay po sa inyo agad ang inyong mga for withdrawal ng mga pera. So yun po, para sa kalaman din po yan din ng ating ibang mga sitaw seller. So isa din po sa ating katanungan na kay Sir at Marky Kahigaw 9513, hindi nga po sir kasi wala ako GC yung nag-record, di nag-replay. So yun sir, kung hindi na po, kung wala po kayo sa GC or wala din po kayong kakilala dun sa nag-report nyo o yung nagpagamit po ng mga code. So ayun po, ingat din po tayo sa mga nagpapagamit ng code. May mga nagpapagamit po talaga ng code at pagkatapos po nito ay inasa walang bahala na lang din po yung mga gumamit ng code nila. Hindi na po sila nagbibigay ng update. So yan po. Ang ano ko lang po kay Sir Marky, message niyo po ako dito sa aking Facebook page na Mark Special po. Yan po. Hanapin niyo po yung aking Facebook page na Mark Special at itatanong ko po sa aking account specialist kung ano pong pangalan po ng inyong AS or kung ano pong pangalan po nitong nag-refer po sa inyo. Para po ay mabigyan din po kayo ng solusyon. At dito naman kay Kia's Vlog 6310, yung withdraw ko approve pero wala ako na receive. So yun nga ma'am,
or ano. Kung may AS po kayo, kagaya din po nung una, kung may contact po kayo sa inyong AS, lalo-lalo na po sa inyong group chat, is idulog nyo po yung inyong screenshot na approved na po ang inyong process po na withdrawal pero wala po kayo na-receive. Para po ito ay ma-process po ni account specialist at mapapalo up po niya sa kanyang sa kanilang finance. So ayan po. So isa po yan sa pinakamahalaga na kung bakit tayo may account specialist. So ito naman po, ang isa din po nating commentor at Ash Seredot. Ayan. Kaya nga po sir, last contact ko sa AS ko last May 28 pa. Sana po talaga mapabalik yung pera ko. Malaking halaga na po yun para sa katulad kong working student. So si Ash Seredot po ay isa po siyang working student. Payo ko din po sa inyo ma'am, sir, kontakin niyo po ako sa aking account, sa aking Facebook page na Mark Special. And syempre, i-type niyo po yung inyong account specialist. Baka siguro po nagbago na din po ng account specialist po. So, ibig sabihin po, parang pinalitan na po yung dati niyo pong account specialist ng bagong account specialist. So, yun po, nagkakaroon din po ng transition. Nagbabago din po ng account specialist. Ano ko lang po sa inyo is message nyo po ako sa Mark Special ko pong Facebook page. So ayun po, pakihanap na lang po nakalagay din po ito dito sa ating screen yung ating Facebook page na Mark Special. And syempre sa ating tanong, another tanong natin at Ashiredot. Ayan po, kay Ma'am Ashiredot naman. Ako din po sir, walang AS, di ko din makontak. Wala din pong pumalit sa kanya, baka pwede pong maka-join sa GC. Thank you. So ayan po. So dito po sa concern ni Ma'am Ashiredot is pwede po kayong mag-join po sa ibang GC. So ayun po. Ayan. For updates and information lang po. Pero about for follow-up ay hindi ko po masusure kung ipaprocess po yung inyong follow-up lalo na po kung hindi po kayo under the AS of that group chat. So ayun po So isa po yan sa pinakamahalaga talaga na alamin po natin kung sino po yung account specialist po natin. So ayan, pwede po kayong sumali sa ibang group chat pero ay hindi ko po masisigurado kung ipapollow up po nila yung inyong mga concern about withdrawal or refund po yan, hindi ko po masasabi. Yan po. So ayan, isa din po sa ating commenter at 12 STEM 3 Kenneth Tendoy 5. Paano po malalaman kung pang ilang batch sa withdrawal? So ayan guys, bali may mga batch kasi tayo dito ng withdrawal, lalo-lalo na dito. So sa pag-process po kasi ng withdrawal dito mga guys is may kita po natin na talaga naman pong mayroon po tayong may tinatawag po tayong batch 1, batch 2, and batch 3. So titingnan po natin doon kung saan po tayo doon qualified. So siyempre sa batch 3 ay mga 10K below. Ayaw po 10K below. Pero ang nagsisimula po ngayon na pag-refund po or disbursement refund po ni Sitaw, according to their illustration, is batch 2 na po yung nagsisimula ngayon mga guys. So ayan. Bali, sa newest, sa mga nauna ko pong vlog, dito po sa paano po makabalik po sa atin ang ating pera or refund dito kay Sitaw, dito sa aking ginawang YouTube video. Nung una mga guys, ito mga guys, panoorin niyo po. Ito po, may po ako diyan na table po, illustration table sa kung anong date po anong date, and syempre magkano po yung qualified po na makakapag-withdraw, hanggang ilan po yung percentage po ng ating mawi-withdraw. Yan po mga guys, and syempre kung pang ilan po tayo sa mga batch. So ayun. Sana po ay nasagot ko po ang inyong mga katanungan. At sa mga hindi ko po nasagot, ay gagawa po tayo ng another video para po dyan sa inyong ibang katanungan. Ayan. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe na naman sa ating YouTube channel, and especially lalong-lalo na sa palagi ang pag-comment sa ating YouTube videos nga pala mga guys. Ayan po. Don't forget to subscribe and pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga latest video. Ayan po patalang kilit na lang din po and pa-share na lang din po ng ating video para sa ating kapwa Sitaw seller din po na wala pa pong update dito kay Sitaw. Maraming salamat po at magandang umaga.